Kilala natin siya sa screen name na Kim Idol. Unang nakilala sa mga comedy bars, napanood rin si Kim o Michael Argente sa totoong buhay sa ilang programa sa telebisyon kung saan ipinamalas nito ang husay sa pagpapatawa. Welcome to Jurassic Park. Ngunit sa likod ng mga halakhak, may iniinda na palang sakit ang 36 anyos na komedyante. Nito lamang Enero, natuklasan ni Kim ang pambihira niyang kondisyon sa utak. Masakit yung ulo ko. Tapos, nabubundol ako sa mga wall. Parang nawala po yung right peripheral ko. Tapos hindi din ako makabasa. So, Friday, nung hindi ko na matiis yung sakit, tinakbo ko ng mga kaibigan ko sa UERN. Tapos doon na nakita sa CT scan na nagdudugo yung utak ko. Ayon sa pagsusuri ng mga doktor, may brain arteriovenous malformation o AVM si Kim. Ang brain AVM ay ang abnormal na pagdaloy ng dugo sa mga blood vessels sa utak. According to strokeassociation.org, 1% lamang ng general population ang dinadapuan ng ganitong kondisyon. Artery, yun yung pressurized na dinadaanan na kaya ng artery kasi expandable yung artery. While yung venous, hindi siya ganun. Dahil nga nagtanggal siya, nagbulbuhol, dumaan dun yung hindi dapat dumaan na dugo, causing it to rupture. Na nangyari nga noong January 28. Pumutok siya, nag-hemorrhage ako. Tapos, buti na lang hindi ako namatay, hindi din ako na-comatose, hindi din ako nagka-brain damage. Gamma knife ang tawag. Kaso naman, pagkamahal-mahal. Oo, magkano? 700,000 po. Di ba? Parang, di ko po yun kaya, pero siguro po, ito nga pong darating na June, yung aking pong manager si Jonathan Valdez, nagbabalak po siyang gumawa ng benefit show para po makapondo doon sa kakailanganing panggamot. Sa mga kaibigan ko po na nakasama ko sa industriya, na nakasama ko sa trabaho, nakilala po ako. Sa kabila ng pagkakaroon ng sakit, positibo pa rin ang pananaw ng komedyante. Malaki rin anya ang naitulong nito upang magbalik loob siya sa Panginoon. Nung time na nangyari to sa akin, doon ko po nakita ang sarili ko na bumabalik ulit sa Diyos, na humihingi ng tawad, na nakakatuwa po doon kasi minsan sa tao kapag humihingi ka ng tawad, minsan hindi tinatanggap yung patawad mo. Pero sa Diyos, kahit naggaano ka bigat yung ginawa mong kasalanan, parang siya pa yung sabik na tanggapin ka ulit. Taking things positively, imbes na mawalan ako ng pag-asa, magmukmok, magreklamo, kasi talagang bilin sa akin ng doktor, wag ako magtrabaho, magpahinga lang ako. Pero sabi ko nga sa friend ko, I'd rather die on stage than die in bed. Kaya, yun, mas gugustuhin ko nung perform. At least nakakalimutan ko yung sakit ko.